Amen. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Pagpalain ng Diyos ang buhay po ninyo. Pagpalain po ng Diyos ang buhay ng bawat isa sa atin at sa lahat po ng mga kapatid natin sa ating pong Panginoon na patuloy pong nakikinig na Kanya po mga salita. No? Sa araw pong ito ay magkaroon tayo ng kaunting devotion. No? At muli makakasama niyo ako si Pastor Jess Arvin Fuente Blanca dito po sa May Ramos, Tarlac. Ayan. So bago po tayo magkaroon po ng sharing sa araw pong ito, tayo muna ay manalangin. Lord, salamat po sa iyo pong mga salita, Panginoon, na mapapakinggan po namin sa pagkakataong pong ito. Diyos, buksan niyo po ang puso at isip po namin upang makita namin, Panginoon, ang salita mo, O Diyos, na mapapakinabangan po ng aming po mga buhay, Panginoon. Salamat, Lord, sa kapangyarihan nito sa aming po mga puso. In Jesus' name, amen, amen, amen. Alam niyo mga kapatid, lahat ng bagay ay meron pong pinagmulan. No? At kahit po mga bagay na ginagawa po natin, dapat meron tayong dahilan kung bakit po natin yung ginagawa. At alam niyo ba na the more na meron po tayong pinagkukuhanan ng mga dahilan, ay lalong mas nagiging matibay yung pagkakagawa po natin sa isang bagay po na yan. No? Mas lalo tayong nagiging desidido na gawin yung isang bagay kapag meron tayong dahilan para gawin yung isang bagay. Marupok ang isang bagay, madaling bitawan, madaling sukuan kapag wala kang dahilan, no? Kung bakit mo yun ginagawa. Alam nyo, ganun din sa pananampalataya sa ating pong Panginoon. Kapag meron tayong pinagkukuanan ng ating pong pananampalataya, hallelujah, no? Meron tayong pinagkukuanan, hallelujah, no? Ang mga kapatid, mas nagiging masunurin tayo, no? At kapag wala ka namang pinagkukuanan, naku, mahirap 'yon, no? Malamang ay magiging basta-basta lang yung atin pong mga pagsunod at baka hindi talaga natin siya sinusunod. No, kasi mga kapatid, ang pagsunod po natin sa ating pong Panginoong Diyos ay galing sa ating pong mga pananampalataya at nagiging tumpak lang ang ating mga pagsunod kapag mayroon pong pananampalataya. Nagiging buong puso ang pagsunod kapag mayroon po tayong pananampalataya. Kasi yun ang source, no, ng ating pong pagsunod, yung atin pong mga pananampalataya sa atin pong Panginoong Diyos. Okay, basahin po natin ang kanya pong salita, no? Dito sa Hebreo chapter 3, verse 18 hanggang 19. Sabi niya dito, at sino ba ang isinumpa ng Diyos na hindi makararanas ng kapahingahan? Hindi ba't ang mga ayaw sumunod sa Kanya? Okay, ang verse 2, verse 19, sabi niya, kaya malinaw na hindi nila nakamtan ang kapahingahan dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ganun ka-importante ang pagkakaroon ng pananampalataya. Kasi yun ang magiging pundasyon ng ating pong mga pagsunod. No? At sa ating mga pagsunod, napakarami pong benepisyo. Hallelujah. No? At ang pagsuway ay napakarami rin na consequences. Napakahirap po na mabuhay tayo sa pagsuway. Kundi mas maganda ang nabubuhay po tayo sa atin pong pagsunod sa Diyos. Kapag pananampalataya ang pinagkuanan natin, no, ng dahilan, no, pananampalataya ang source natin ng atin pong pagsunod, mas nagiging maganda ang pagsunod po natin. Kasi ang pagsunod sa atin pong Panginoon, kapatid, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Nagpo-produce kasi ng kapayapaan, nagpo-produce ng kapahingahan, nagpo-produce siya ng kaligtasan. No? Ganun ang pagsunod sa ating pong Panginoon na bunga ng pananampalataya. At the same time, kapag sinusunod mo ang Panginoon, bunga ng iyong pananampalataya, unconditional tayo. Hindi tayo nakatingin sa ginagawa ng iba, hindi tayo nakatingin sa pagkakamali ng iba. Ang tinintingnan lang natin yung pananampalataya natin sa ating po Panginoong Diyos. Hindi apektado ng mundo, ng ibang tao, ng negatibo, no, ang ating pong pagsunod sa Diyos. Kundi nakatingin lang yung ating pong pagsunod sa Diyos sa pananampalataya. Ganun ang mga tao na nananampalataya sa ating pong Panginoon. Mga taong sumusunod sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos, nagiging matibay. Yan yung mga tao na mananampalataya ng Diyos na ang titibay talaga. Kaya minsan, di ba, nakakita tayo, ang tatag ng taong mananampalataya. Grabe ito maglingkod, grabe ito magbasa ng Biblia, grabe ito magsimba, grabe ito magbigay, grabe ito magpuri sa atin pong Panginoon Diyos, grabe ito tumulong. Kasi yun yung mga tao na ang pinaghuhugutan nila, ang source ng kanila pong pagsunod ay pananampalataya. Kaya kapag gusto natin, no, na mas mag-improve, mas lalong ma-develop yung ating pong pagsunod, yung ating paglilingkod sa ating Panginoon, dapat talaga pananampalataya ang pagkuanan po natin. Kasi ang kawalan ng pananampalataya, ito ang tumutulak sa isang tao
na maging matigas ang ulo. No? Kawalan ng pananampalataya walang takot sa Diyos, hindi rin siya magkakaroon ng takot sa Diyos kasi hindi naman siya nananampalataya sa Diyos. At the same time, hindi nagbabago. No? May mga taong naglilingkod sa Diyos, nananampalataya minsan, pero hindi talaga nagbabago. Kawalan kasi yun talaga ng totoong pananampalataya. Di ba may makikita ka nagsisimba, pero hindi nagbabago. No? Ganun pa rin yung pananalita, ganun pa rin yung ginagawa niya, hindi pa rin maganda yung sinasabi ng bibig niya, mapanirang puri pa rin siya. Kasi nga, hindi talaga totoong nagbago. Kasi nga, kahit ang pagbabago, pananampalataya pa rin yung pagkukuhanan natin, no? Base pa rin sa pananampalataya natin sa ating pong Panginoon. Dapat nananalig ka sa Diyos, dapat malawak ang pagtingin mo sa biyaya ng ating pong Panginoong Diyos. Okay? Ito rin, kinakahiya ang pagsunod, no? Ito ang tumutulak, no, sa mga taong hindi sumusunod sa ating Panginoon. Kinakahiya nila ang pagsunod sa Diyos. Laging huli si Jesus sa kanila pong buhay. Laging pangatlo, pang-apat, panlima, last option si Jesus. Kaya may makikita ka minsan ng mga tao kung kailan nabobroken hearted, doon lang lumalapit sa Diyos. Kung kailan nagkakaroon ng dilubyo sa kanilang pamilya, sa kanyang buhay, doon lang lalapit sa ating Panginoon, no? So may mga ganitong tao, bunga po ito ng hindi talaga pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi kapag mananampalataya ka talaga sa Diyos, priority mo talaga yan. Priority mo yung kanya pong kalooban. Kasi hindi mo lang siya Diyos, hari mo din siya. So, ganun po yun mga kapatid, no? Tapos pangatlo, pang-apat, pang-lima, priority ang mundo ng mga tao po na hindi talaga mananampalataya sa Diyos. Priority nila ang sanlibutan, hallelujah, kesa sa ating pong Panginoong Diyos. Bakit nangyari yun? Kasi hindi talaga sila mananampalataya, no? Marami yan, mga kapatid, kapag hindi ka talaga mananampalataya sa Diyos, ito yung tutulak sa iyo na hindi talaga siya sundin at hindi rin siya kilalanin. Kaya marami, pinipili pa rin talaga nila ang mundo kaysa piliin ng ating Panginoon. Kahit pa ang pagsunod sa Diyos nagbibigay ng kapayapaan, kahit pa ang pagsunod sa Diyos nagbibigay ng kaginhawaan, nagbibigay ng pag-aayos, nagbibigay ng pagkakaisa, no? Kahit ganun ang pinoprovide nito pong pagsunod natin sa Diyos, marami pa rin ang hindi sumusunod. Bakit? Kasi yun talaga kakulangan ng pananampalataya. Kapag kulang ang isang tao ng pananampalataya, malabo niyang makita ang mga positibong bagay. Pakiramdam niya at pananaw niya, nagiging ang mga positibong bagay, no, ay nagagawa ng atin lang pong kakayahan. So, ganun po yun, no? Parang lumalabas ay hindi talaga provided ng Panginoon ang kapayapaan, ang kaayusan, ang pagkakaisa. Hallelujah. Mga kapatid, mas maganda ang pagsunod, mas maganda ang kapayapaan, mas stable ang pagkakaisa kapag ang Diyos mismo ang sentro. Hallelujah. Ganun po ang konsepto ng Biblia, mga kapatid. Ano? Kaya kahit na sinong mananampalataya, naiintindihan kung gaano kahalaga, hallelujah, ang pagkakaroon ng pagsunod na ang pinakaugat ay ang pananampalataya. Tingnan niyo po ito mga kapatid, no? Kasi sa pananampalataya natin sa Diyos, napakaraming reward niyan. Hallelujah, no? Hindi lamang po protection, hindi lang pagpapala, hallelujah, hindi lamang pagkakaisa, hindi lamang kapayapaan, hindi lamang kapahingahan ng ating po mga kalooban, ng ating po mga puso, no? Kundi meron pang buhay na walang hanggan. Tingnan niyo po ito, sabi ng John chapter 3 verse 36. Ang sino mang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Amen. Ngunit ang sumusuway sa kanya ay hindi makakamtan ang buhay na to. Hallelujah. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kaya kung babalikan po natin ang dito sa Hebreo chapter 3 verse 18 and 19, makikita po natin dyan yung taong nakakaranas na sinumpa sila, nakakaranas ng kawalan ng kapahingahan, nakakaranas ng kawalan ng kapayapaan, no? Alam niyo mga kapatid, hindi naman yung kagustuhan ng Diyos Minsan yun kasi ang pinipili ng tao. Kahit sabihin ng Diyos na dito kayo pumunta kasi dito mapayapa. Ang iniisip kasi ng tao ay hindi kasi baka ganito yung mangyari sa amin. Baka tawanan kasi kami ng iba. Baka laitin kami ng iba. Baka maliitin kasi kami ng iba. Ang tinitingin kasi ng tao gano'n Alam nyo, kawalan ng pananampalataya yan. Hindi pagkakaroon ng pananampalataya. Minsan sinasabi mo ng tao, ayoko magsimba kasi baka masunog ako. Hindi, kawalan din ng pananampalataya yan. Kasi hindi ganyan ang Diyos. Amen? Pag pumasok ka sa simbahan, sabi nga ng Bible, di ba, na hindi ang doktor ay para sa mga may sakit, no? Si Jesus din, pumunta siya dito sa sanlibutan para sa mga tao makasalanan, para sa atin. Kaya
Ang pagpasok sa simbahan, kapatid, ay hindi para masunog ka, no, kundi para maituwid tayo, matulungan tayo mabuhay sa biyaya ng ating Panginoon at matulungan tayong maumpisahan yung ating pong pananampalataya sa Diyos. Kasi ang pananampalataya, mga kapatid, pinupuno yan, parang pinapalaki yan, pinapalawak sa pamamagitan ng salita ng Diyos na atin din pong naririnig. Amen. Sabi yan ng Roma 10:17, di ba? Kaya naman lagi tayong makinig ng salita ng Panginoon para magkaroon ng pananampalataya. At kapag meron ka ng pananampalataya, yan na ang tutulong sa iyo na masunod natin ng tama ang kalooban ng ating pong Panginoon. Kaya kung pakiramdam mo parang nahihirapan kang sumunod, makinig ka lang na makinig na salita ng Panginoon, patibayin mo yung pananampalataya mo. Amen. Para masunod natin yung salita ng ating Panginoon, masunod natin ang kalooban ng ating pong Panginoon. Isa mapagpahalang araw po, no? Dalangin ko na meron po tayong natutunan sa ating pong pagsunod. Kasi ang pagsunod po natin sa Diyos ay wala pong expiration yan. No, habang buhay po yan. No, habang tayo ay may lakas, habang tayo ay may kakayahan pa, habang kaya pa natin magsalita, habang kaya pa natin, mga kapatid, no, kaya po na makakasunod po tayo sa ating pong Panginoon Diyos. Kaya dahil habang panahon yan, kailangan meron tayong pinagkukuhanan na hindi po nauubos. Ano yun? Yung salita ng Panginoon, yung pananampalataya natin sa Diyos. Isa mapagpalang gabi, isa mapagpalang araw, isa mapagpalang panahon sa bawat isa. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa iyo po mga salita na napakinggan po namin sa pagkakataon po ito. Ilagay niyo po sa aming pong puso, Panginoon, ang manalig, ang manampalataya sa iyo at maging source ng amin pong pagsunod ay ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Diyos. Hallelujah. Salamat. Palakasin niyo po ito ng lubusan upang ikaw ang maluwalhati, ikaw ang maparangalan, Panginoon. Salamat sa iyong papuri, parangal, pasasalamat. In Jesus' name, amen, amen, amen. God bless po sa buhay ng bawat isa sa atin.